We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Mga bala sa shotgun ug short firearms napalgan sa usa ka basurero sa Cagayan de Oro City samtang nangolekta og basura. Usa ka lalaki ug babae nga nagapameke og PUV ID sa Davao City arestado. Balay nga nakababag sa dalan ug nakapatong sa drainage gibungkag sa task group demolition sa Cagayan de Oro City. Og alang sa mga mama, nanay o mami, sayri ang mga unique gift ideas alang kaninyo karong Mother's Day. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakawaling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa Barangay SIR Matina sa Davao City. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Pipila ka mga bala sa shotgun ug short firearms nakaplagan sa usa ka basurero sa kolektahong basura niini sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City. Ani ang report. Adlawng Biyernes, nakurat ang basurerong si Ray Lawrence Diaz samtang nagapangolekta kini og basura sa barangay Puntod sa Cagayan de Oro City. Sa namatikdan ni ining usa ka karton. Diyang giablihan, pulos mga bala sa armas ang mibungad kaniya. Rason nga gilayon silang nanawag og kapulisan. Pag okay na mo, nakita na ko ng mga bala. Di nanawag dahil mi sa pulis nga naibala kay base na mong ikalukan sir. Og katong nagbutanga na sir, manawag diyan sa pulis nga kami nagdadalag bala, kami na mabriso. Unang nag-report mi daan. Pagresponde sa Police Station 5 Makabalan, uban ang Cagayan de Oro City Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit. Nasuta nga mga bala kini sa shotgun o short firearms. Sagad sa mga bala sa shotgun, gitaya na og dili na matud pa angay gamiton. Apan matud sa kapulisan, delikado gyapon kini. Sangnit, posible gyapon kini nga mubuto. Rescue gyapon niya sir nga kung nakabalo gamito nila kay kini magong mga kining explosive wala man gini expiration. Subay sa mong insidente, adunay panawagan ang EOD team labi na sa mga gahupot ug armas ug bala. Para sa akong mga gun holder or mga responsible na naghawid og bala, kung in kaso mga naamoy mga bala nga kailangan ninyong i-dispose, so ayaw kamo pag dumili sa pagduol sa atong mga pinakaduol nga police station, sa atong mga local authority o dili, pwede mo diretso sa CDO-SICO sa Cagayan de Oro City Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Duha ka mga nagapanghimo og peking PUV identification ang nadakpan sa entrapment operation sa San Pedro Police sa Davao City. Gibutyag ni Police Major Michael Uyanggurin, ang hepe sa San Pedro Police, sa GMA Super Radio Davao nga nanukad ang ilang operasyon sa tabang sa City Transportation and Traffic Management Office. Diyang nakadakop kini og peke nga PUV ID sa usa ka taxi driver sa Davao International Airport. Gitug-an matud pa sa taxi driver kung asa nga gipahibo ang mong ID. Hinungdan nga gikasa ang operasyon nga nahimutangan niini sa Bolton Street, Davao City. Nadakpan ang usa ka lalaki ug babae nga nagapameke og ID. Nakuha sa posisyon sa mga dinakpan ang usa ka peke nga PUV identification card, computer set, printer o laminated machine. Pasakaan o kasong falsification of public documents ang duha. Gisulayan sab sa GMA Super Radio Davao nga makuha ang bahin sa mga dinakpan apan midumili na silang muhatag og dugang pahayag. Usa ka 35 anyos nga lalaki ang nakaplagang patay sa girentahang kwarto niini sa Iligan City. Biktima, posibleng nakuryentehan sumala sa kapulisan.
Ana-ana sa state of decomposition diyang nakaplagan ang 35 anyos nga lalaki sa girentani ning kwarto sa Purok 8 Kanaway sa Barangay Tibangas sa Iligan City Huwebes sa hapon. Sumala sa kapulisan, nakasimot matud pa og dili maayong baho ang landlord sa lalaki sa kwarto niini. Nagpatabang kini sa barangay aron ablihan ang kwarto kay nakalak. Nanawag sab sila og kapulisan ni atong tungura. Pag abli sa kwarto, dito na nakita ang patayng lawa sa lalaki nga naghigda. Sa inisyal nga investigasyon, posibleng nakuryentehan ang lalaki base sa itsura niini dihang nakaplagan. Nasayran sab nila nga usa ka estudyante ang lalaki nga taga Kabasanan, Zamboanga, Sibugay. Padayon investigasyon sa kapulisan sa insidente aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa pagkamatay niini. Mibisita si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Isulan, Sultan Kudarat ug General Santos City. Kiniato sa pagpanghatag og assistance ngadto sa mga mag-uuma ug mananagat nga apektado sa El Nino. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Jess Tony Humamil. Jess? Sara, dili mobo sa 100 million pesos nga kantidad sa mga assistance ang gipang-apod-apod ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga mag-uuma og mananagat nga apektado sa El Nino sa Sultan Kudarat ug General Santos City karong adlaw. Gipangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-apod-apod o ginabang ngadto sa mga mag-uuma ug mga nanag-iyaw isdaan nga naapektuhan sa tumang kainit epekto sa El Nino sa Provincial Gymnasium sa Isulan, Sultan Kudarat. Gi-turn over sa Pangulo ang 50 million pesos nga kantidad sa cheque isip presidential assistance alang sa mga mag-uuma ug mga nanag-iyaw isdaan sa Sultan Kudarat ug 50 million pesos sab nga tabang ang gihatag sa probinsya sa North Cotabato. Bukod pa ito sa tulong na ipapamahagi ng DA na 5,000 pisong ayuda para sa ating mga magsasaka sa ilalim ng Rice Competitive Enhancement Fund or RCEP. Ito, Rice Farmers Financial Assistance. Hindi lamang cash assistance, may binhi, fertilizer, pumping equipment, iba pang makinarya. Megahinsab og 100 million pesos nga tabang ang Department of Social Welfare and Development Region 12 o DSWD-12 alang sa 10,000 beneficiaries allowed sa Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS. Doon na sa 5 kilong bugas ang gipang-apod-apod ngadto sa mga benepisyaryo. Labihan ang pasalamat sa mga benepisyaryo, ilabi pa nga sagad kanila. Pipila na kabulan nga wala nakatanom o nakaharvest, sanglit na uga na ang ilang mga humayan o isdaan. Wala talagang tubig. Malaking tulong sa amin kasi 6 na buwan na wala kaming harvest. Kami po ay nagagalak dahil sa wakas po nabigyan pong pansin ang katulad naming manggagawa o kami na mangingisda. Kami po ay nabigyan ng pansin at nabigyan ng tulong, especially na po ngayon sa panahon ng tagtuyot. Kapin 7,000 ka mga benepisyaryo ang midagsa sa venue. Samtang 3,000 nga benepisyaryo ang wala nakatambong. Hinoon nakatakda ang ihatod sa provincial government ngadto kanila ang maong hinabang. Samtang sa General Santos City, 10,000 ka mag-uuma og mananagat nga apektado sa El Nino ang nakadawat og tig 5 ka kilo nga bugas og 10,000 pesos nga financial assistance. Malaki ang ambag ng General Santos City at South Cotabato sa ating food security. Number 1 kayo sa huli ng tuna at export champion pagdating sa pinya. Malaki rin ang produksyon ninyo ng mais at saka ng saging. Hindi lingid sa ating kaalaman ang hamong kinaharap ng ating mga magsasaka at mangingisda. Dulot ng matinding init, sanhi ng El Nino. Kaya ang hakbang na ito ay malaking tulong upang makabawi ang ating mga bayaning nagsusumikap. Sara, matod sa Pangulo ang long-term plan sa mga mag-uuma alang sa aron mapalambo pa ang agrikultura sa lugar maong pagpanghatag og farm inputs, makinarya ug ayuda. Ginawag sab sa Pangulo ang mga residente nga makigkoordinar sa LGU sa unsa mang problema sa agrikultura ug hagit sab kini sa mga LGU ang dali kining maaksyonan. Sara. Okay, daghang salamat, Jess Tony Humamil. Sa init nga isyu karon kalabot destabilisasyon sa administrasyong Marcos, gikumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga wala siya na monitor nga miyembro sa PNP ug Armed Forces nga nalambigit sa maong butang. Ano ang report ni Abby Caballero?
Atul sa pagbisita ni President Bongbong Marcos sa General Santos City, nahisgutan ang destabilization plot batok sa iyang administrasyon. Sumala sa Pangulo sa kasamtangan, wala siya'y nadawat nga impormasyon nga adunay pulis nga nalambigit sa destabilization plot. Yung mga retired, meron na mga ginagalaw na kasi sumasama sa mga staff ang ginagawa. Pero sa ating mga kapulisan, siyempre sa officer ko, wala naman tayo nakikita gano'n na namumulitika ang mga pulis. Wala sab daw nagatuo ang Pangulo sa loyalty check. Anong sasabihin mo sa tao? Sabihin loyal naman sa amin. Siyempre, sagot mo, iba tayo na hindi sa loyal sa'yo. Pero titignan natin mga record. Sa karon nga wala pa'y na-monitor si Pangulong Bongbong Marcos kalabot destabilisasyon, hangyo niini sa PNP ug Armed Forces nga himuon lang ang ilang trabaho. Kahit hindi mo ako binoto, okay lang sa akin. Basta't maging professional ka, gawin mo yung trabaho mo ng tama. Yun lang naman ang inihiling ko sa lahat ng pulis, sa lahat ng negosyo. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Doon nagyapoy gina-monitor nga cloud cluster o tapok sa mga panganod sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Sumala sa pag-asa na kini sa sulod sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Wala pa sab diini giwala ang posibilidad nga mahimo kining low pressure area. Hinoon easterlies gyapon ang makaapekto sa panahon sa nasod, lakip sa Mindanao. Doon na sa localized thunderstorms nga magdala og mga pag-ulan. Base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa ulan sa pipila ka bahin sa Zamboanga Peninsula, Barm, Caraga, Davao Region, Maguindanao ug Sultan Kudarat. Busa mahimong alerto gyapon sa mga pagbaha ug landslides, mga kapuso. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka inahan nga namaligya og putomaya og sikwate sa Agdao, Davao City. Ilabihan ang pasalamat sa iyasab nga inahan sa gitudlo niini nga pagkugi og determinasyon, ilabi na sa pagpadayon sa ilang negosyo sulod na sa kapin 4 ka dekada. Ato sang ilailahon sa report ni Kent Abrigana. Sayo pa lang sa buntag, busy na sa pag-serve sa iyang mga customer si Evelyn Laroa. O mas nailhan nga ati baby sa ilang pwesto, dini sa Agdao, Davao City. Ang iyang baligya, putumaya og sikwate, nga recipe pa sa iyang inahan nga si Teresita Laroa. Kapin 4 ka dekada na ang milabay. Akong mama, sila jud ang first gyud nilang negosyo is puto o tsokolate lang gyud na siya first. Until now, still surviving. Sumala niya, mapasalamaton siya sa iyang inahan. Kinsa mipanaw na ni atong 2020 sa pagtudlo kaniya kalabot sa pagkugi o determinasyon. Gani, gipadayon gyud niya ang original recipe sa iyang inahan aron magpabiling dagsaon sa mga Davaoenyo. Isabod na iyang gibilin kibali sa mo ang kana bang purely dili siya maghalo ka ng kumbaga karon sa mga kanya ng mga preservatives. Ang pangutana, mupasakha sa panglasa sa atong mga kapuso sa Barangay Agdao ang timplada ni Ate Baby. Pagkalamia sa puto ni Bibi Puto, lamin yung kayo as in. Lami kayo. Mga kapuso, human na try sa public ang putumaya ni Ate Baby. Karon kita na pud ang muhukom kung nami bagayod ang ilahang putumaya. Okay. So far ma'am, mauni ang isa sa mga putumaya nga na-try nga ako nga mahibawan jud nimo nga fresh ug lahi jud ng lasa no basta fresh ang usa ka pagkaon, ang ihang mga ingredients kumbaga. Tuod man walay paglubad ang recipe sa putumaya ni Ate Baby. And of course, dili kompleto ang experience kung walay pares nga sikwate. Di ba? Matod ni Ate Baby, sila mismo ang nagtanom ug nagproseso sa kakao nga ilang ginagamit sa sikwate. Pero I wonder mga kapuso, unsa ba jud ang sikreto sa lami ang putumaya ug sikwate ni Ate Baby? Siyempre, isa na sa pagluto. Isa ka secret ingredients is imong love, imong gugma sa pagluto. Oh, kaya kung nakay love and compassion sa imong pagluto mo, lami ito na imong kuhaan ni luto. Pagkaon. Tuod man, way sama sa pagmahal sa inahan ug iyang anak. Sama sa kapilit sa putumaya, Happy Mother's Day sa tanang inahan.
Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Nagpahigayon ang Cagayan de Oro City Task Group Demolition o Road Clearing Operations sa sentrong bahin sa syudad. Usa ka panimalay ang gibungkag human nga nakapatong kini sa drainage project sa LGU. Apan tag-iya, may barog nga legal ang ilang pagpuyo sa lugar. Ani ang report? Gipang dukduk, ingon man gipang langkat ang mga kahoy nga pader. Ingon ane ang eksena sa Barangay 35 sa Cagayan de Oro City adlong Huwebes. Bato sa Task Group Demolition sa lokal nga kagamhanan, nga among operasyon pinasikad sa nagpadayong road clearing operations nga ilang ginahimo subay sa mando sa DILG. Gibungkag among balay tungod kay nakababag sa dalan og drainage project sa lugar. Itindahan nila dayon muragya sa sila gapuyo. But murag naman sa sila ilain nga balay nga atong nabalaan, murag temporary lang lugar kaya naman sila diyan nang inabuyan. Nakasulod siya, naka-encroach siya sa mismong drainage at the same time pathway man na siya, no? Apan sumala sa tag-iya sa mong balay, nga legal matod pa ang ilang pagpuyo sa mong lugar. Dugay na kuno silang nakapuyo o gabayad kuno sila og insakto sa giingong tag-iya sa yuta. Wala man sa permit, mo sirip sila, di ba? Ikaduha, kaning court order. O ano man sa ipakita tulo ka papel sa mo. Anong gubaon man nilang balay? Kanang uso bas kapitan ko na gubaon niya ang balay, gubaon niya akong paperte sa akong balay nga di man sa dili man iyang yuta. Pagpasabot sa Task Group Demolition, nga aduna matod pa sila gikuptan nga papel gikan sa City Engineer's Office tungod nakababag kini sa dalan og drainage project sa lugar. Kasabot ta nga medyo dili gyud sayon sa ilahang sitwasyon, pero of course mangingibabaw man gyud ang interes sa katawhan over sa interes nato nga personal. Sama ni ani nga gigamit niya ang pampublikong mga lugar o ang atong drainage system, ipatong siya diya para lang magnegosyo. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gilaraw sa Zamboanga City LGU nga i-monitor ang mga water refilling station sa syudad aron masiguro nga limpyo ang mabaligya nga tubig sa mga residente. Ari ang report ni Efren Mamak. Taas ang linya sa mga galon dinhi sa usa ka water refilling station sa Barangay Suterville sa Zamboanga City. Matud sa mga residente, sa mga water refilling station na lang man gud daw sila nagsalig gumikan sa kakulangon sa tubig sa ilang mga panimalay diyang gipaubos sa water rationing ang syudad gumikan sa epekto sa El Nino. Bumili na lang ng tubig, mahirap talaga. Gani sumala sa ubang water refilling station, midoble ang ihap sa mga mabaligyan ilang galon sa tubig ngadto na sa 600 ka galon gikan sa 300 ka galon sa minabayng tuig. Apan, ang pagdagsa sa mga mamalitay og tubig sa mga water refilling station mihatag sab og kabalaka sa Zamboanga City Health Office kay basig dunay mga water refilling station nga dunay problema sa sanitation nga posibleng tinubdan sa sakit sama sa diarrhea. Sa tala sa CHO niadtong tuig 2016, kung asa nakasinati sab og El Nino ang syudad, ana sa 3,870 ang cases sa diarrhea sa syudad, kung asa 19 niini ang namatay. Gumikan kuno sa contaminated water nga nagikan sa pipila ka water refilling station sa syudad. Busag giawhag sa LGU ang tanang barangay nga tabangan ng CHO sa pagmonitor sa sanitary condition sa mga water refilling station sa ilang komunidad aron malikayan ang susamang panghitabo. Debe man comply, debe pasa na todo test LD aton mga water refilling to avoid mga impermedad. Hinuon kining usa ka water refilling station sa Barangay Suterville, mi pasalig nga kanunay ang ginahimong water analysis sa ilang water refilling station. Opo sir, kompleto po kami ng mga papers, yung kagaya ng water analysis from City Health, chine-check yan siya sir for monthly. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Kay Mother's Day na sa Domingo, duna ka nabay na hunahunaan nga irigalo alang sa imong inahan kapuso or bisan mismo ikaw, mami, duna na ba kay regalo alang sa imong kaugalingon? Well, worry no more kay duna kami giandam nga gift ideas alang sa inyong mga pinalanggang inahan. Ihatod ka nato na live ni Kent Abrigana. Kent?
Sara, alang sa atong mga kapuso nga nangita og regalo gawas sa bouquet of flowers aron ihatag sa ilang mga inahan karong Mother's Day. Well, sagot namin yan mga kapuso. Aniya ang pipila ka mga unique gift ideas alang sa atong mga ilaw ng tahanan. Alang sa mga nangita og regalo karong Mother's Day, gawas sa bouquet of flowers. Dinhi sa usa ka bake shop sa Matina Crossing sa Davao City. Makaon nga bouquet ang ilang gimmick. Presenting this bouquet of French bread. Imbis nga bulak, French bread ang gibutang, sama sa syokolat, pistachio ug croissant. Medyo na mga idea na amo na lang siya i-bread instead of flour kay para makaon pud nila dili lang malaya, mapakinabangan kumbaga. Ang ilang bread bouquet mapalit sa 550 pesos ngadto 1,250 pesos. Dili lang mabusog sa pagigugma ang imong mommy. Sigurado nga mabusog usab ang iyang tummy. Alang sa mga fashionista mommies o sa mga buot lang mahimong memorable ang ilang adlaw, let's go take a snap. Gani inaabda namo kining squad sa mga mommies nga naga-photoshoot. Kini daw ang napili nila nga gift sa ilang kaugalingon kay gusto sab nila ipakita nga bisan sa kahago, confidently beautiful gihapon sila nga motabang sa kamera. Siyempre, you have time for yourself. Dili ka magpakalusyang, di ba? Beauty pampering sub ang buot nga regalo sa OFW mom sa Bahrain nga si Cristelia Vera. Deserve kuno niya magpagwapa. Oo naman, syempre naman. Lalo ko, katulad ko, OFW ako, so deserve ko talaga yun. Busa kining beauty salon sa Campanar Street sa Zamboanga City. Gipangandaman na ang posibleng pagdagsa sa mga inahan nga buot magpasalon, sama sa hair rebonding ug manicure and pedicure. Expect kita mandagsaan sa mga naanaki, especially akil kita mga senior citizens. At an avail kasi sila most likely manicure pedicure gayod kay para to feel comfortable time in dilapyas kami na. Let them feel also they are very special. Apan dunay uban nga simple lang ang himuong selebrasyon sa Mother's Day, sama sa inahan ug street vendor nga si Michelle. Perfect nga regalo na matud pa alang kaniya nga aduna siya mapinanggaon nga asawa ug anak. Love na ko sila, sir. Dapat lang yun maning kamot ko para sa ilaha. Gani imbis nga bulak, plano sa iyang bana nga regaluhan siya og bugas. Ang bugas po pang pamilya man kay ingonay po nang pinangabuhi, di sud po nang pamilya ron. Sara, alang sa uban nga walay pampalit o regalo karong Mother's Day, ang simpleng pag-ingon og I love you sa atong mga inahan, dakong kalipay na kini alang kanila. Busa alang sa atong mga kapuso nga mga mommies, Happy Mother's Day sa inyong tanan. Sara. Daghang salamat Kent Abrigana ug Happy Mother's Day sa tanang inahan. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka pawikan nga napadpad sa baybayon sa Upol Misamis Oriental ang na-rescue sa mga residente sa lugar. Upol Menro, dali sab kini gibuhian ug balik sa kadagatan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap, exclusive. Natukaw ang mga residente sa sitio Malingin, Barangay Igpit, Upol sa Misamis Oriental. Diyang usa ka talagsaong mananap ang napadpad sa baybayon sa ilang lugar. Pasado alas 11 sa buntag adlong Huwebes. Sumala sa nakakita. Abi kuno niya ordinaryong kahoy lang nga naglutaw sa dagat ang maong mananap. Una nila kini nasuta nga usa ka pawikan. Ingon akong pares nga pangonay kuno ni galutaw-lutaw. Kahoy man siguro na. Anak ko kahoy na kay may pasagdan antod sa nagkapay-kapay man. Di akong giduulan. Nantaw na ako pawikan man. Di akong gituan nito. Di mo gid sa mudagan bisag ayaw na ko dala dito lalom. Mubalik gid sa dire. Makadagang higayon nila kining gibalik sa dagat apan mabanlas kuno gihapon pabalik sa baybay. Butang nga nangayon na sila og tabang sa Upol Municipal Environment and Natural Resources Office. Dinhina na kumpirma sa Upol Menro nga usa kini ka green sea turtle. Either siguro kana siya nga usa nga maglay siya og eggs o usab sa atong kuan basig nangitag pagkaon o ikaduha sa siguro tungod sa siguro kainit sa atong panahon basig na luoksin baka siguro
Busa nangita siya siguro ga mga maayong kamot nga mugalam o makapahuway siya. Nasuta sab nga walay samad ug baskog pa ang maong pawikan. Busa gibalik ra usab kini sa dagat. Kaning area daghan nga padpad din tungod kay atong mga information drive din hindapita kung inaingana nga mga creatures angay buyan. So kabalo na ang mga residente kung angay buhaton. Kauban si Jaybird Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Usa ka patang lawas ang nakaplagang nagpalutaw-lutaw sa kadagatan sa Zamboanga City. Sumala sa kapulisan, napalgan sa usa ka seaweed farmer ang usa ka patang lawas sa lalaki nga naglutaw-lutaw sa White Sand Beach sa Barangay Mampang sa Zamboanga City niadtong Miyerkules. Wala pa nasayran sa kapulisan ang pangalan sa maong lalaki nga gibana-bana nga naa sa 65 anyos ang edad. Nakasuot kini og short pants ug color green nga t-shirt. Gituang nalumos kini tungod walay mga samad nga napalgan sa lawas niini. Nakigkoordinar na sab ang kapulisan sa Barangay Council sa Mampang alang sa pag-ila sa lalaki ug pagpangita sa banay niini. Nag-public apology ang usa ka kanhi professor sa University of Southern Mindanao sa Kabakan, Cotabato. Kini human iyang giangkon o gi-publish ang usa ka thesis nga iya sa iyang kanhi estudyante. Anay report ni Tony Humamil. Miani og managlahing reaksyon sa social media ang post sa usa ka kanhi professor sa Department of English Language and Literature sa University of Southern Mindanao sa Kabakan, Cotabato nga si Dr. Rizali Mendoza. Kini gumikan matud pa sa pag-publish niya sa thesis sa iyang kanhi student. Ubos sa iyang pangalan isip author. Sa iyang public apology, nangayo og dispensa si Mendoza sa iyang kanhi estudyante nga si Jamima Atok, usa ka AB English graduate nga mo'y tag-iya sa thesis. Aminado si Mendoza sa nabuhat nga sayop ug nagsaad nga dili na kini mahitabo pa pag-usab. Wala na nagpagawa og dugang pahayag si Mendoza kalabot niini. Apan ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa tag-iya sa maong thesis kabahin niini. Sa official statement nga gipagula sa Department of English Language and Literature sa USM, wala na sayod ang departamento kalabot sa pag-publish ni Mendoza sa maong research paper. Nahibalan na lang nila kini diyang nag-file og complaint ang mismong tag-iya nga si Atok. Nanawagan sab ang departamento sa publiko nga likayan ang pagpadako pa sa isyu ug paghatag sa ilang mga opinyon kabahin niini sanglit nagkaareglo na matud pa si Mendoza ug si Atok. Ginasulian pa og kontak sa GMA Regional TV1 Mindanao ang maong departamento apan wala pa kini tubag sa karon. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao. Kapin gatos ka mga estudyante sa Kapitan Tomas Monteverde Elementary School sa Davao City ang nakadawat og libreng prescription eyeglasses gikan sa GMA Super Radio Davao. Sa gihimong eye check-up, usa ka estudyante sa Kapitan Tomas Monteverde Elementary School sa Davao City ang nakarehistro og anaa sa 650 ang grado sa mata, pinakataas sa mong eskwelahan. Samtang duna sa estudyante nga dunay lazy eye kung usa ka mata niini ang dili makakita. Gibutyag ni Dr. Lionel Caigas, ang optometrist, nga sa ilang usa sa nakit-ang hinungdan moong pag-undang sa pipila ka bata sa paggamit og prescription eyeglasses tungod sa problemang pinansyal. Apan nasolusyonan na kini sa programa sa GMA Super Radio Davao uban ang ilang partners. Hingpit nga nadawat sa mga benepisyaryo ang gisukod na nga daang antipara sa 173 ka estudyante. Dako kining tabang sa mga estudyante nga taas na ang grado sa mata bisan linghod pa ang pangidaron aron dili na maglisod sa pagbasa. Mapasalamaton sab si Riza Lobitos, ang school head sa Kapitan Tomas Monteverde Elementary School nga nahimong benepisyaryo sa maong programa. Miarangkada na ang Love for All program sa Department of Health Region 9 sa Zamboanga City. Klase-klaseng medical service ang gidalit ngadto sa mga Zamboangueños. Adlong Domingo, diyang gisugda na ang laboratorio, konsulta o gamot para sa lahat o Love for All caravan sa Zamboanga City nga gipangunahan sa Department of Health Region 9. Dunay libreng medical consultations, dental care, health promotion, libreng tambal, laboratory testing, ECG ug uban pa. Gilaumang ipahigayon ang sunod nga caravan sa City Coliseum sa Barangay Tetuan karong Huwebes. Ang mga caravan mulungtad hangtod karong Sabado, Mayo 11. Tubong niini nga matabangan ng mga medical nga panginahanglan sa katawhan pinagi sa paghatag og mga libreng serbisyo. Formal nang gipaila-ila nga do sa publiko ang 11 ka mga kandidata sa Mutya na Malapatan 2024. Ani report ni Abby Caballero.
Gipaila-ila na ngadto sa publiko ang mga kandidata sa Mutya ng Malapatan 2024. Loud and proud ang mga kandidata sa pagpaila-ila, hilabi pa sa barangay nga ilang girepresenta. Archiana Cruzal Aventura Lugaton, 19, Langko Lunbatido. Ang maong kompetisyon, parte sa nagsingabot nga 19th Pacarajan Festival sa Hunyo. Sumala sa alkalde sa lungsod, hinaot nga kung kinsa man ang koronahang mutya ng Malapatan sa June 19, makuha sab niya ang titulo nga Pearl of Sarangani. Medyo taas ang atong preparasyon karon og mas nindot pa no. Ang mga pageant contestants so naatay 9 barangays nang participate no, naatay barangay nga tag duha ka buok. Mulungtad ang mga aktibidad sa kapistahan gikan June 17 hangtod June 21. Lauman nga makisadya sa maong kapistahan ang pipila sa atong kapuso artists. Samtang gipangandaman na sab sa LGU ug kapulisan ang security plan, sanglit libuan ang ginalaumang mutambong sa kapistahan. Kani siya no, nagpakita nga ang turismo sa Malapatan is hinihinay na gyud kumbaga umaarangkada na. Double time gud ang atong lungsod karon para sa suportahan ang atong turismo. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Pipila ka kapuso stars ang makisadya sa ato mga kapusong Zamboangueño atol sa Salta Salta Festival 2024 sa Domingo, May 12. Get ready for a night full of fun. Kauban ang kapuso stars nga sila Ken Chan, El Villanueva, Sofia Pablo, Allen Ansay ug Joaquin Manansala. Kiniatol sa ilang pakigsadya sa Salta Salta Festival 2024 sa Barangay Talon-Talon, Zamboanga City. Doon na sa giandam nga mga sorpresa alang sa kapuso fans. Karong Domingo na kana, May 12 alas 9 sa gabi sa Barangay Talon-Talon Open Grounds. Busa, kita-kits mga kapuso. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanawog sa ato mga kapuso abroad. Panay lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend, happy Mother's Day ug mag-amping kitang tanan kapuso.